Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na breaking news lagot biglaan to. Former PRRD ginulat ang lahat, tumistigo na. Kongreso Quadcom na shock. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Pinoy News Updates. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng video ito, subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, palasyo napasok na or napasok. Naku, ano kaya itong nakapasok sa palasyo? Kongreso na siya, grabe to. Grabe to, Congressman Richard Gomez, bineltahan agad. Yan mga kababayan, dahil nga po yan dyan sa sabi kasi ni Congressman Gomez, no? Maganda ang war on drugs. O yan, mayroon tuloy nagalit sa kanya at kinasuhan siya. Mamaya mga kababayan, bigyan po natin yan ng reaksyon. At ito pa, Congressman Abante, nako, uminit, sumabog sa galit. Dito kay former President Duterte. Dyan po sa Quadcom na yan. At ito ba, yung sinasabi kong palasyo na pasok. Ito mga kababayan ang balita mula po sa abogado.com.ph. Drug din inside Malacanang complex. Nako. NBI nabs suspected pusher. Another on the run. Anong nangyayari? Mamaya bigyan po natin ng komento yan mga kababayan. Exciting po ang mga nangyayari ngayon. Mukhang papalapit na. Doon talaga sa puno. Well, anyway, mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At ito nga si Congressman Richard Gomez. Kinasuhan. Nako, mamaya mga kababayan, ano po natin, isi-share po natin yan. At ito pa mga karibin natin, aalamin po natin kung saan napunta or saan napupunta itong 1.44 billion kada araw para sa flood control project, no? Mamaya at bigyan po natin ng reaction mga kababayan. At ito pa, dahil nga dito sa pagbaha sa Bicol region, no? Itong si DPWH Secretary Bunuan re-revisahin ang engineering ng Bicol. Nako. Paano na yung flood control project ninyo kung i-revise ninyo, di ba? Well, anyway, mamaya bigyan po natin ng reaction yan mga kabayan at para malaman natin, no, kung anong plano ni Secretary Bunuan. At ito, last po nating pag-uusapan mga kababayan, President Duterte. Former President Duterte, may sinabi noong kanyang administrasyon na mukhang nangyayari ngayon. Sabi po ni dating Pangulong Duterte, you cannot be president, no? Kung may sakuna tapos ngayon ka pa lang magpaplano. Nandito na yung bagyo, ngayon ka pa lang magpaplano. Sabi po ni dating Pangulong Duterte, it is being planned, no? 3 days before pumasok ang bagyo, dapat nakaplano na kayo. But this government today, mga kabayan, they're still planning while the storm, no, the typhoon, is inside the Philippines, mga kabayan. Well, anyway, mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At ito na nga, umpisahan na po natin to mga kababayan. Dito, unahin po natin itong si Representative Abante. Uminit ang ulo kay kay former President Duterte dahil hindi sinipot ni dating Pangulong Duterte. Ito, pakinggan po natin. President Rodrigo Duterte, who has signified his intention to appear before the Quad Committee, get well soon. Sana po makapunta kayo sa susunod na hearing. Sana po samahan ka ng ibang invited personalities na nagtatago pa rin. Sana po sa pagpunta nyo rito, marami mga katanungan ang maaari po ninyong sagutin. So yan mga kababayan, gigil na gigil itong si Abante, no? Dito kay President
Duterte, dating President Duterte, no? Gigil na gigil, no? Ibang klase yung aura nila pagdating po sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Talagang umiinit ang kanilang mga tenga, no? At parang yung kanilang mga mata ay kumikinang-kinang. Ano yung pera? Pera ba ang tingin niyo kay Abante? Hindi naman di ba? Nagtatrabaho lang yung tao, sasabihin nyo mukhang pera. Hindi Hindi nagtatrabaho lang yan si Abante. Walang personal na interest yan. There is no personal interest dito sa pagtatrabaho ni Abante. Halatang-halata naman sa kanyang pagsasalita, di ba? Gigil na gigil lang yan sa trabaho. Kaya nga, Abante, while you are investigating this war on drugs ni dating Pangulong Duterte, ano naman kaya ang masasabi mo? Dito sa balitang ito. Abogado PH. In a shocking bust, agent of the National Bureau of Investigation, with support from the Presidential Security Group, raided an alleged drug den operating with the Malacanang complex, arresting a suspect drug pusher with methamphetamine, or shabu. So, kayong mga kongreso, kayong mga senador, ano po ang masasabi nyo dito? Dito sa balitang ito ng Abogado PH, dapat nagre-react kayo dito Hindi ba kayo nababahala, na yung natin ay yung Malacanang, di ba? Ginagawang drug din, nako. Anong masasabi nyo? Dito mag-react kayo. Ito, presko pa ito. Kaso wala po tayong naririnig, mga kababayan, patungkol po sa kanila. And I think, magkakaroon na naman po ng media blackout, Pagdating dito, wala po tayong naririnig sa mga mainstream media. So, what do you think, mga kababayan? Magkakaroon ba ng, media blackout, pagdating dito? Kasi, papalapit na kayo sa puno, Malacanang complex. Baka sa susunod, nandyan na yan sa, isang, anyway, mga kababayan, what I'm trying to point out, dito po, nako, okay pa ba? Okay pa bang Pilipinas? Kung ito nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte, nako, talagang malalagutan ito. Pero ngayon, sana magkaroon ng follow-up report, patungkol po dito. At i-cover din ng mga mainstream media. Para malaman po ng lahat ng tao, kung anong nangyayari dyan sa Malacanang, di ba? Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. Ang tinatanong ko nga lang, okay pa ba? Okay pa ba ang Malacanang? Nako. Mukhang nagiging taguan ng mga addictus Gusto ko lang i-connect din, mga kababayan, Kasi yung mga hinahanap po nilang mga kriminal, yung mga big time, palaging natatagpuan sa Davao. So, they are so vocal and they are very, very ine-echo po talaga nila, Davao, palaging natatagpuan yung mga high-profile criminals. But then, wala silang sinasabi patungkol dito, na nandiyan pala sa Malacanang, ginagawang drug din, mga kababayan. Ano na ang nangyayari? Huwag niyong babuyin ang Malacanang. It is not yours. It is not yours. Presidente nga kayo, pero it is not yours. It is for the people, Nandyan lang kayo, para mamahala. To make sure that everything is organized and working. But this time, mga kababayan, I don't know and I don't think so,
Biruin nyo, Malacanang Complex, ginagawang ganyan. Hirap paniwalaan, no? Ang hirap paniwalaan. Pero yan po, nasa news. Ha? Di kasuhan nyo itong abogado.com.ph kung sino man ito, no? Pag hindi nyo ang ginawa, ibig sabihin, this is true. Well, anyway, comment nyo na lang po mga kabayan. Eto. Ha? Nako. Binalatan, bineltahan, binirat, tinirada. Ano man ang term ninyo. Ha? Dito kay Representative, 4th District Representative, Leyte 4th District Representative Gomez, no? At iba pa, no? Ito yung iba pa. Tabango Mayor Bernard Remandaba, Lawyer Rim Veloso at 10 miyembro ng PNP-CIDG are facing charges of conspiracy of or for grave coercion and grave threat, mga kabayan. The charges were filed today by the barangay captain mo, at the prosecutor office, yan alleging they pressured a complainant to sign a sworn affidavit implicating former Leyte 3rd District Representative Cheng Veloso in a 2016 killing. The complainant claims he and his daughter were offered millions to support the accusation. Yan mga kabayan, no? Biglaan din, no? Lumakas ang loob. Kung totoo man ito, biglaan at lumakas ang loob. Why? Anong masasabi nyo? Alam naman po natin na itong si Representative Richard Gomez ay pumapabora. Like for example din kay Kong Marcoleta, di ba? Tinanggal po siya sa iba't ibang committee wherein na member po siya at yung iba ay co-vice chair pa siya. Ito naman po si Representative Richard Gomez, mga kabayan, is naging vocal na about the war on drugs and testifying na that himself na-experience niya yung effectiveness, no, ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Nakita po natin yan, mga sinabi niya ni Congressman Gomez. And now, gusto ko lang i-connect, but hindi ko sinasabing totoo, but kung iisipin mo ikaw, kung nasubaybayan mo yung mga sinasabi ni Congressman Gomez, no? Bakit ganun? After niya magsabi ng katotohanan, after niya i-appreciate yung ginawa ni dating Pangulong Duterte, eto ang kinalabasan. Ito ang kinalabasan, mga kaubayan. No? Kakasuhan si, anong masasabi niyo dyan, Kakasuhan si Representative Richard Gomez. Nako. Ay lang ang masasabi ko dyan, mga kabayan. Kayo, anong masasabi nyo? Gusto ko lang i-share para malaman po ng lahat, di ba? At ito nga, mga kabayan, 1.44 billion kada araw sa flood control, hinanap ni Senator Villanueva. Ito, pakinggan po natin kung saan napupunta. Management National Government Budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. So yan, mga kabayan, 1.44 billion kada araw, no? Pero ganun din, saan napupunta ang mga ito? Kung gayong sinasabi ng Philippine Star, no? Hindi ko lang na-save kanina, no? Na walang flood control project. Nako, naloko na. Saan napunta ang 1.44 billion?
Gayahin nyo na lang si Estela Kimbo. Milyones ang suot. Ako hindi ko pinaakusahan si Estela Kimbo kasi baka naman pinaghirapan niya yung perang pinambili niya ng Rolex, ng bag niya, diba? Ng kanyang mga mamahaling sasakyan. O baka pinaghirapan niya. I'm not saying that corrupt itong si Estela Kimbo. Baka pinaghirapan niya, diba? Naloko na. 1.44 billion kada araw ang ginagastos, tapos sinasabi ng gobyerno natin ngayon that there is a budgeting issues na may budgeting issues pala tayo pero gumagastos ng 1.44 billion. Marami rin na nag-react doon sa sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. na we are facing budgeting issues. So may nag-comment po na bakit daw noong SONA ay gumastos kayo ng 20 million for just 2 hours? 2 hours, may 2 hours ba yung kanyang speech? 20 million matagik. Nako. Kung we are facing budgeting issues, kailangan magtipid-tipid ng gobyerno, di ba? So pag may mga sakuna, kailangan magtipid, Pag walang sakuna, sige, waldas lang ng waldas. Ganun ba yon? Well, anyway, ano ang inyong reaksyon? Eto na. Dahil nga po dyan sa flood control project, mga kababayan, eto, Secretary ng DPWH na si Secretary Bunuan, revising engineering solution. Nako. Ito pong sabi ng Manila Times 1 hour ago. As heavy rains brought about by Tropical Cyclone Christine inundated the Bicol region to an extent not seen in 30 years, the Department of Public Works and Highways said it would be changing the way it deals the rampant flooding across the country. Oops, teka lang. Magbabago, basahin ko ulit DPWH said it would be changing the way, paraan ng pagdideal ng rampant flooding across the country. So meaning it's not only in Bicol region, it's all over the country, mga kabayan. Pero teka lang, mukhang may mali, ngayong babaguhin mo yung paraan mo para solusyonan ang flooding, may mali po kasi gumastos na po ang ating gobyerno ng bilyon-bilyon doon sa flood control project. Now, saan napunta? Saan napunta yung flood control project na yon na tumaginting na 1.44 billion kada araw? Kung gayong sasabihin mong papalitan mo ang pamamaraan, ibig sabihin hindi na flood control na yan. Iibahin mo, Or mas paiigtingin mo pa yung flood control project. Or maybe you need more budget to make it happen. Di ba? Yung flood control projects nga, walang master plan. Ngayon, babaguhin. Ano ang babaguhin? Wala nga. Ibig sabihin, Secretary Bunuan, you will start not changing, but you will start making ways, in dealing this rampant flooding across the country. Hindi po dapat changing kasi wala nang dapat palitan. Wala naman pong flood control Di ba? Sabi nyo nga walang master plan. So, yan, nabubuking na kayo. Sayang ang bilyong-bilyong ginagastos araw-araw, mga kababayan. And they are saying, we are facing budgeting issues. Doesn't justify, mga kababayan, because we are throwing billions a day, tapos sasabihin, diba? Sasabihin may budgeting issues, dito nga, bilyon-bilyon ang nawawalas araw-araw. Doesn't justify, Well, anyway, hayaan nating mamroblema sila. Tayo naman ay nag-share lang ng kung anong sasabihin nila. At mas maigi na malaman ng taong bayan kung ano man ang gagawin nila. Diba? Tama po yan.
So, ito na nga mga kababayan, pakinggan po natin to. Itong sinabi ni dating Pangulong Duterte na you cannot be a president kung ngayon pa lang, ngayon ka palang gagalaw na may bagyo na. Ito, pakinggan po natin ng maintindihan po natin tong sinasabi niya. Storm was all over Luzon. Saan mo ako gustong ilagay noon? Sa inyo, sa Bicol, sa bahay ninyo, sa Naga? O dito ako sa Parañaque? May baha rin eh. So where were you? Hindi na kailangan ako mag-order mag-order ka pa on the day. You are presuming that I should be giving orders on the day of the storm. That is stupid. That is why you cannot become a president, really. Mahina ka eh. Wala ka nang ibigay ang order kasi ang order na ibigay na 2 or 3 days. So yan mga kabayan, klaro. Hindi ka na magbibigay ng order, no? Pag nandyan na yung bagyo, yung yung meeting na yan, parang update na lang, kumusta na, na-deploy na ba dyan yung yung mga truck natin, na-deploy na ba? Napadala na ba yung mga ayuda? Yun na lang sana ang gagawin eh. 'Di ba? Yun na lang po yung gagawin pag nandyan na po yung bagyo. Kasi, sabi nga ni dating Pangulong Duterte, na ibigay na yung order 3 days before bago pa man pumasok ang bagyo sa Pilipinas, no? Kaya yung ginagawang meeting nila dating Pangulong Duterte noon, update na lang yun eh. Kumusta? Naipadala na ba yung ayuda? Na-disburse na ba lahat ng mga truck natin? Na-deploy na ba? Yung military natin, nakahanda na ba? Yung Coast Guard natin? Okay, handa na ba sila? Sige, go. Ganon yun eh. Hindi po yung tipong, anong gagawin natin? Grade 1 ka ba? Diba? Nakita niyo po yung kahapon ni dating ni President Bongbong Marcos Jr. I'm not saying na he is not intelligent, no? Napakagaling niya nga po magsalita, utal-utal lang, 'di ba? Pero magaling magsalita, utal-utal lang, no? Pero doon po sa naging gesture niya kahapon, no? Na anong gagawin natin? What the heck? Are you the President of the Philippines? 'Di ba? Or natutulog ka nung nangyari to? Ginising ka lang, kaya sinabi mo, may bagyo pala, anong gagawin natin? 'Di ba? Parang ganun po kasi ang dating mga kababayan. Sayang, nabudol na tayo. You do not give orders on the day of the war. Sir, former Vice President Leder Bredo is asking for help, in particular yung mga rubber boats. How soon? Yeah, as soon as we can get in, as soon as makapasok kami, we will be doing that, and we are now beginning to marshal our assets, like for example rubber boats. Yan mga kabayan, and we are now beginning to marshal. So ngayon pa lang po sila mag-o-order mga kabayan doon po sa kanilang mga agencies, no? Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Napakalaki po talaga ng pagkakaiba. Maybe because of the love to the country, no? Love of the country. Dito makikita talaga natin kay dating Pangulong Duterte that there is so much love, no? Given to the people of the Philippines. Pero dito po, mga kababayan, no? Anong gagawin natin? Wala talaga mga kababayan. Sana mag-trending yan, no? Anong gagawin natin? Ay nako. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion para dito, no, sa ating video ito? I-comment lang po sa baba. Para malaman po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon. Maraming salamat po.